Pag sinabing maxi scooter, walang ibang papasok sa isip mo kundi ang NMAX. Ito ang nagpauso ng mga maxi scooter dito sa Pilipinas. Although mahilig talaga tayong mga Pilipino sa mga malalaking motor, way back mga 90s pa ay uso na po yung mga ganitong klaseng tindigan. Alam na alam ng mga Pinoy ang babagay sa kanila, lalo na yung mga malalaki tiyan at matataba. Tamang tama ang tindigan nyo rito, hindi kayo mapagkakamalang obese o napabayaan sa kusina dahil mataba ang motor nyo. Kaysa kung gagamit kayo ng manipis na motor, para kayong kalabaw na nakasampa sa langaw. Ang kagandahan pa sa NMAX, kahit patpatin ka ay pasok ka pa rin dito dahil mabigat ang build quality. Talaga nga namang hindi ka basta-basta hahanginin kahit medyo mapabilis ang takbuhan mo. At para sa mga baguhan at ngayon ay nagka-canvas ng motorsiklo na nanonood, well, para sa informasyon nyo, 2015 pa po nagsimula ang NMAX. Ilang taon na rin po yan, at sa mga panahon na yan ay nakapag-build na po sila ng kanilang community, at sa community na yan nandyan ang mga accessories, pampaganda, o kahit yung mga piyesang kailangan mo sa motor mo, napaka-available sa marketplace. Makikita mo kung saan yan sa internet. Pati yung mga tutorial, kahit yung mga basic maintenance neto ay meron. Version 3 na may deturbo pa ang NMAX at iba na rin yung forma. Pero malaking issue yan, pag-aaralan yan ng mga Yamaha mechanics. Ganon din yung mga mekaniko sa mga kasa sa mga tabi-tabi. Malamang may magkakagulo yan dahil ang NMAX ay isa sa mga pinakamabenta at napakataas ng value sa marketplace. Kaya naman pinagkakaguluhan yung mga CVT dyan. At paano nila itotono yan? Siyempre gagawa ng mga modification. Alam mo naman, pag dinala sa Pilipinas ang isang motorsiklo, hubad yan. Sigurado. At swerte ng mga unang customer na makakabili ng version 3 dahil ikaw rin ang unang mapagtetestingan. Pag nasira o may masira, wag naman sana, no? So syempre mahirap na. Ganyan ang thinking talaga natin. Kahit ako mismo, hindi ako kumukuha ng motor na hindi ko sigurado. Lalo na kung ang pera na ipambibili mo dyan talagang pinaghirapan mo at mahalaga para sa'yo yung senti mo na gagastusin mo sa motor mo. Pero syempre, sa mga may budget at may pera naman talagang pambili at pampagawa, well, hindi issue yan. Ang concern lang natin, yung mga kagaya natin na tipong kung hindi maghuhulugan hindi makakakuha ng motor. Kaya naman isasuggest ko sa inyo na ngayon pa lang kumuha na kayo ng NMAX bago ma-phase out itong version 2 na ito. Unti-unti na rin mawala itong version 2. The best pa rin talaga yung mga naunang version ng NMAX, no? Walang masyadong problema at issue. At hanggang ngayon mga bossing, 2015 nagsimula, hanggang ngayon makakita pa rin mga modelo ng NMAX na 2015 model yung version 1. Pero hindi mo na yan mabibili sa mga kasa, yung version 1. Version 2 na lang po ang makikita mo sa kasa. Kumbaga yung version 1 sa kalsada mo na lang makikita yan. Well, kung tutusin, maganda naman talaga ang idea ng Yamaha na magkaroon ng CVT na wala ng bola. Dahil bago ito kung tutusin sa mundo ng mga motorsiklo, kahit yung mga Honda at Kawasaki at ang Suzuki wala pang ganitong klaseng teknolohiya. Pagdating sa mga small displacement na scooter, Yamaha pa lang po ang kaunahan nito at sumubok na magkaroon ng ganitong klaseng inobasyon pagdating sa mga CVT. Hindi natin nakalain na may i-improve pa pala ang isang conventional na CVT gaya nitong CVT ng NMAX Turbo na wala na po siyang bola. Sa unang tingin talagang nakaka-amaze na syempre hindi ka na magme-maintenance ng bola mo. So less maintenance, less gastos. Pero dapat tingnan din natin ang downside nito. Kung mawala na siyang bola, more on electronics na to. At ito ay may dalawang riding modes. Malamang dalawang remapping ang gagawin dito ng mga technician ng Yamaha. Syempre yung conventional o yung meron tayo ngayon, isang riding modes lang naman meron yan, isang remapping lang yan. Diyan pa lang talagang dinudugo na ang ating mga Pinoy technician na mahilig mga ngalikot, ano? Ano pa kaya kung NMAX Turbo na may dalawang remapping? Dahil alam niyo naman sa lugar natin sa Pilipinas, bahain dito.
saglit na saglit lang mabasa yung mga electrical components ng motor. Ang motor talagang ang kahinaan niya ay tubig, lalo na yung mga kagaya ngayon ng motorsiklo na masyadong advanced na. More on electronics na po ang gamit ng mga motor ngayon, lalo na itong NMAX Turbo. Hindi naman biro ang halaga ng mga electrical components na yan kung masisira. Napakamahal po ng mga pyesa niyan sigurado. Hindi kagaya ng mga carburetor noon na kahit ilusong mo sa baha, linisin mo lang yung carburetor mo, baba mo lang yung makina, okay na. Pababain mo lang yung tubig. Ito hindi po. May ECU ito na talagang kailangan maingatan. At lalo na pagka nagpapalit kayo ng tambucho, may iba na naman ang timpla nito, kailangan i-remap. Balikan natin ang mga panahon. 2015, panahon na sumibol ang nag-iisang NMAX. Isang 150cc na maxi scooter. Ito yung pinakabunso sa mga maxi scooter family lineup ng Yamaha. Nandyan ang X-Max, andyan ang pinakakuya niya na T-Max, at ito na nga ang pinakamaliit sa mga magkakapatid. Isang patunay ng tagumpay ng NMAX sa Pilipinas na ang Pinoy ay talagang mahilig sa mga malalaking motor. Maliit na tao pero malalaking mga motor ang hilig. At dahil dyan, kaagad na umani ng tagumpay ang NMAX sa Pilipinas at isinunod na nga ang Aerox version 1 noong 2017. Namayagpag ito at halos punuin ang kakalsadahan ng Metro Manila hanggang 2020. Inilabas naman ang version 2 ng NMAX. Dala-dala ang tagumpay ng version 1 at tumagos hanggang version 2. En-enhance ang makina, dating 150cc ginawa 155, at ito ay tinangkilik pa rin ng masang Pinoy. 2021 naman inilalabas ang version 2 din ng Aerox. Ang NMAX at Aerox ay nag-share ng iisang makina. Parehas ang technology. 155cc 4 valves liquid cooled na kayang sumipa ng 15 horsepower. At syempre idagdag mo pa yung Blue Core technology at VVA. At ngayon, makalipas muli ng 5 taon, kada version ay 5 taon ang pagitan, ay naglabas na naman po ng panibagong version. Ito na yung version 3 ng NMAX na mainit-init pa ngayon sa mga kasa. Napakabihira pa lang makakita nito sa ngayon, pero syempre kalaunan dadami na rin yung stocks niyan. At syempre, pagka ganyan lumabas ang bagong version ng NMAX, mga ilang buwan na lang pagitan niya, kasunod na niyan ang Aerox version 3 naman. So pag-usapan muna natin ano meron dito sa version 3 ng NMAX na ito na talaga namang tinangkilik ng masang Pinoy, at bibihira po sa mga rider ngayon ang hindi nakakakilala sa NMAX dahil sa sobrang kasikatan nito.